Kamusta naman mga kabyanan, mga kauturan sa Ginoo, kabay nga nagapadayon ka mo sa gihapon sa tuon sa pulong sa Ginoo, kag kabay nga ini nga program nakabulig man sa guide sa inyo sa paggabay kag ining mga insights nga aton nahatag diri sa pagtuon sang pulong sa Ginoo nakabulig man sa imo sa pagtubo bilang isa ka tumuloo. Kabay nga hindi kita mangin stagnant sa atong kabuhi nga karon nga nabaton nato ng Ginoo nga aton personal manluluwas nga magpinagustuhan lang kita sa atong ginahimo. Kabay matalupang danta ang plano sang Ginoo sa kabuhi ta nga gusto niya kita luwason, matao sa iya panimalay, pero hindi gusto nga magpabilin lang kita yang baby, no? Kaya mo na ang reason nga si Apostol Pablo nagatudlo sang makabig nato nga daw mabugat nga mga pululungon kay bangod nga naga-shift kita halin sa gatas pagadto sa karne, no? Ginambal gina sang writer sa Book of Hebrews sa Hebrews chapter 5 sa katapusan mga verses nga tani subong mga manunudlo na kamo kag ang obra sa mga tumulo nga mag-disciple sa iban nga magtudlo sa iban, pero galing ang problem kung nga ang way nyo na nahimo kay nagpabilin ka mo nga bata kag hindi ka mo nagakaon sa mga matiga nga mga pagkaon kasumo sang karne, kundi nga dagatas lang. That's why nga may problem da. Kag medyo nagstagnant ang aton life. Ti isa na pahanamdum sa aton kung kamusta ang kabuhi ta? Are we living dynamic Christian life or a stagnant life? Amo na nga ang mga importansya sa naturan naton diri, no, ang pag-fellowship sa mga kauturan, pag natawag naton present sa mga ministries sang church involved kay para nga mapuslan ta sa Ginoo, magtubo kita kag mangin blessing kita kag mangin contributor man sa growth sang iban, no, sa pagtubo sang iban. Anyway, ato gitunan karon nga walk amo na ang natawag naton nga pagawi sa harmony. Walk in harmony. Kaya natunan naton sang nagligad nga adlaw ang relationship sang husband and wife. Kag ang aton gitunan dira, no, let me go back there and show you, no, sa mga keyword nga hindi ta malipatan nga nasulat diri sa Ephesians chapter 5 beginning with verse 21 ang nahanungod sa submission, no, nga una na inhambal ni Paul gid nga whether husband or wife nga i-practice gid ang paidalom, no, sa isa kag isa. So hindi kita magkasiling nga ang wife lang niya ang mag-submit, kundi nga in general nagambal gid sa Pablo we should be submitting one to another. So whether husband ka kun wife, mayroon kita nga natawag character to stop and listen. Di ba? Stop, look, and listen. Hindi kay bangod nga ari kita sa ginakabig naton nga authority nga hindi na ta mamati sa iban. Amo na masubo sa ni ulay mga inadlaw bisan sa mga leaders kani, no, nga kung aran na sila sa natawag sila nga posisyon, ang feeling nila nga daw sila lang insakto kag hindi na magpamati kag magrespetar sa iban. Kaya mo man sa husband and wife, may mga husbands nga bangod sila na, ti akong bana, di ako di ang hari sa panimalay, dapat mahipos ka mo da kag mamati sa akon. Kaya mo na nga hindi nangin harmonious ang pagkabuhi sa mga panimalay. Nga ahaw, kaya bakit hindi na amo ang gintudlo ni Kristo sa aton, no? Kung i-violate naton ang principles nga gintudlo sa aton sang Ginoo, di dira na maginamo, no? Nga ang wife hindi na mag-submit sa husband, ang husband di man maghigugma sa iya wife, ang kabataan hindi naman mamati sa ila parents. So anong matabo da kundi ginamo? So makita naman di sa aton nga tun-an, diri kita karon magapadayon sa kung ano ang gusto sa atong Jesucristo sa iyagid simbahan. So mapadayon kita sa verse 26 and 27 diri sa Book of Ephesians. Basahon ta ang verse 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Now, panumdumon ta nga ang ginhambal ni Pablo diri nahanungod sa relationship sa husband and wife is an illustration, an analogy sa relationship ni Christ sa iya church. Amo na nga sa nagligad nga adlaw na istoryanta ang importance diya sang simbahan kung nga agin establish ini ni Lord Jesus Christ. Madamo sa mga tao nga hindi na magpati sa simbahan.
Well, hindi man na sila mabasol, maybe because man sang mga tao nga sa simbahan. Kaya kung hindi man kita natudluan kung anong attitude naton nga i-develop to live like Christ, paano ta ma-attract ang mga hindi tumulo? So hindi niya lahog-lahog nga basta lang tumulo ka kag nangin member ka sa isa ka church. May obligasyon kita ya, halungan gid naton ang aton kabuhi. And sa pastor, no, amo na dapat nga i-remind gid naton sa mga believer man ang natawag naton the kind of life nga aton igakabuhi nga maging attractive man kita sa kalibutan, because you cannot merely win people to Christ kung hindi makita sa tao ang aton man nga karakter nga living like Christ. Kaya ari ang gusto sa Ginoo nga matabo sa iya mga kasimbahanan in every local church. Gusto iya nga i-sanctify, no? At tinluan ang kabuhi sa mga tumuluo paagi sa iya pulong. So that is very clear. Nga importante sa Ginoo ang iya word. Kag ang simbahan niya matudluan sini, because that's a way of cleansing or sanctifying. Ano ba lang word niya? Sanctify. Do kataas na nga pulong, no? Sanctify. But actually it means, no, nga ipahain, i-separate. To sanctify means to separate something for the use of the owner or the master. Ang atong Ginoo may ara siya gusto nga ipainon, no? Halin sa kalibutan. That's why ang church, ano bala panawag sang church, ang mini ecclesia actually is a called out group of people from the world. Naging tawag sang Ginoo halin sa kalibutan. Gingkuha iya gikan sa kalibutan sa mga makasala. Kag magkabuhi siyang bag-o nga kabuhi. Kag hindi lang nga nangin tumuluo ka, kag nangin member sang isa ka local church, kundi gusto sang Ginoo ang process of sanctification. Kay manti ang process of sanctification is a daily process. Ang una yang natabo sa aton when we receive Christ is that we are being justified from our sins. Gin pakamatarong kita sa Ginoo. That's why hindi na kita magbayad sa atong kasalanan. That's why may assurance na kita nga hindi na kita madula bangod nga binayaran kita sa Ginoo sa ihamili nga dugo. Our sins had been paid from the penalty which is in hell. We will never perish. Amo na yung promise ng Ginoo. Pero ang next nga mga nga steps ang atong nakabuhi bilang Kristohanon is sanctification, no? So kung taon mo ang justification, that is the first step nga amo na ang nag-consider sa atong kaluwasan. Ay ang kaluwasan tayo hindi sa punta, di ba? Lagi mention ko, ang kaluwasan ari sa puno. Kinahanglan maluwas ka na kay masiguro mo na kagdason ang sanctification kag ang glorification. Hindi makakalambot sa process ang sanctification kung why ka ma-justify mo. So kinahanglan siguruhon mo gid na nga luwas ka. Kag na-mention ko again and again nga every time magsulat si Apostol Pablo sang iya letters sa mga kasimbahanan, ginauna yagid ang pagpasiguro sang kaluwasan. Na-misunderstood na sa maraming nga tao kung saan umatabo ang kaluwasan, kung bala madula ang kaluwasan, pero tun imayo ang teaching ni Paul kay nagatudlo siya sinatawag nga assurance of salvation. Once saved, always saved. Once a child, always a child. Di damo hindi magbaton sina ti ilan na problema, no? Ti butamalon nga kung hindi ka kasiguro sa mo kaluwasan, daw dugangan mo pa yang kaluwasan na ginatag sa Ginoo. May addition, no? Faith plus work. Te ano na karon butambalon nga ang kamatayon ni Christ hindi to hindi piho o kung hindi bala bugos ang iya payment sang pagsiling niya sa cross nga tetelestai or paid in full. You mean to say ang inbayad sang Ginoo 95% lang, wala maghambal lang Ginoo nga installment, ang hambal niya tetelestai, paid in full. Butambalon binayaran niya 100%. Ang atong mga kasalanan, wala ka na idugang, batunon mo na lang ng gift, no? Pero ang iya, gusto sa iya simbahan, naman lang nabasa tadi, that He might sanctify and cleanse it. So, ang gusto sang Ginoo ya, nga makaangkon siya sang natawag nga pure, no? Ang simbahan nga napain para sa iya. Amo gani andam kita nga mga leaders, no? Kung anhon tang simbahan sa Ginoo kay according sa iya ya, sa ginhambal ni Paul, gusto sang Ginoo ya painon ini nga mga tawo para sa iya buluhaton. Te karon kung may simbahan tayo kung sa atong simbahan niya lain niyang ginaobra, no? Ang simbahan na himo nga lugar sang negosyo o kung lugar sang entertainment,
o kung ano, ti hindi na siya sanctified. You know, ini nga pulong mga kabyanan, importante na maintindihan mo, labi na sa mga believers, kay sa mga leaders. Anong ginahimo ta sa simbahan sa Ginoo? Sa sining nga panag-on? Pag gusto lang ta bala ko, anong himuon ta sa church? Well, hindi ta kapagusto, kay ang gusto ya sang tag-iya sang church, na lang natawag naton nga ang owner, si Lord Jesus Christ. Di ba? Kaya kita nga mga leaders, yung tugyanan mo lang kita mo. So maybe basig himo to sa mga pamaagi o kung buluhaton nga hindi na suno sa gusto sang Ginoo. Careful ta sina. Kabisan pa mga believers, lantawon nyo man, sikapon nyo man kung ang simbahan nga ginaintrahan nyo, isa ka simbahan nga ginapahain sang Ginoo para sa iyaya nga himaya. So when the time comes that the church no longer glorifies God, there is something wrong in that. Kaya mo nang number one hambal sang Ginoo, a good na word nga that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Kaya anong ginagamit sang Ginoo para ma-sanctify ang atong kabuhi? The word of God. Di ba mo hambal sa John chapter 17 sa iya prayer? Father, sanctify them by the truth. Thy word is truth. Ang pulong sang Ginoo lang amo na importante nga tun-an ta ini sing maid-id kung anong ginahambal sang Ginoo sa iya pulong paagi sa pagsulat sa mga apostles, verse by verse, hindi tayo napagbayaan. So nami gid nga basahon mo sa maid-id ang pulong sang Ginoo. Kaga mo nang ginahimo naton diri sa atong study of the word, studying the word of God by chapter, by book, by chapter, by verse. Para hindi ta ma-skip bala kasubong sini, no? Hindi ta ni natagaan gisang attention pagkaabot naton niya sa wives, submit to your husband, and husband love your wives. Do dara ta kutob. Way ta kabalo nga behind sina nga mga statement ni Paul, maimportante sa nga message nga nadala sa aton. It's about Christ and His church. Ang number 2, dra sa verse 7, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So, ara pagid ikaduha, mabugat pagid. Kaya ang gusto sang Ginoo, hindi lang nga ipainon niya ang simbahan, i-separate niya from the world, butamulon nga hindi mag-inwardly ang iya simbahan, kundi mag-concentrate sa iya mga teaching, kay gusto niya, nga kung nga gusto niya hugasan, no? Kasubong bala kita, nga ginahugasan tang mga pinggan, mga baso, mga kutsara. Kung pwede mo lang nga hindi mo pahugasan, kag usaron liwat. Pero sino sa aton nabi, no, nga pagkagabi, way tanang hugas pinggan, butang talanda sa lababo. Pagkaaga mga pita, hindi naman hindi naman pahugasan. Tingala taguro nga daw sabor tanga ni ang kape ko. Siyempre kay dira slip over ang mga tanga sa imo baso. So bisan kita ginahugasan tagid na, no? Ginabutangan tagid, ginahabunan tagid, kag ginatago ta sa aton mga platira, kabinet, agud hindi pagsudlon sang tanga. Amo na ginimo sang Ginoo, we are being cleansed by His word. Agud nga mapresentar ini niya sa iyak ugalingon nga mangin glorious church, mahimayaon nga simbahan, wala sang spot, wala sang natawag naton higko, kasubong bala sa advertisement sa TV, no? Nga amuning dishwashing paste ang gamiton mo, kay kung hindi ka magamit sini, why mo lang nakita nga may mga spot nga nabilinda, no? Amo nga nang Ginoo, di siya gusto nga may mga spot ang iya simbahan or wrinkle, no? Wala sang natawag naton bala kung sa mga imo para nga mga guyab lang nga may mga kunot, hindi na gusto sang Ginoo. Kung ano man nakabutang or such thing. But that, it should be holy and without blemish. So ara gid ya sa plano sang Ginoo nga siyempre kay Dios siya mo ang gusto iya nga maangkon. Ang reason ko nga namatay ang Ginoo para sa aton, agod nga maka-establish ang Ginoo sa simbahan, nga, I mean, nga mapalayaw niya. Something that He could be proud of. Amo ganin ang hambal ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians, I think it's in chapter 11 of the book of Corinthians, whether chapter 1 Corinthians or 2 Corinthians, naginambal sa mga taga-Corinto nga, I hope nga hindi ka mo lang ma-offend gid, no? Sang akon nga inatawag nga mga action ko sa inyo, nga sila niya, I am jealous over you with godly jealousy. So, forgive me kung makabig nyo daw ka istrikto sa akon sa pagtudlo sa inyo, kag daw masakit ang akong mga pululungon kisa, because I want you to, to be holy and without blemish, because I have espoused you to Christ as a chaste virgin. Tiyamak mo na, no? Ang hambal ni Pablo, hindi kuya tag-iya
sang simbahan. Pero ang ako niya handom nga ang simbahan mangin blemished because ginkagon ta kamo kay Kristo as a chaste virgin, ulay siling nga bride o kon asawa. Di amo na ang gina-prepare ni Apostol Pablo. So ang dako nga question naman sa atong kabuhi being believers and especially mga leaders ng church, are we doing this? Are we preparing the church of the Lord Jesus Christ in order that it will become holy and without blame? Di ba ang goal ni Apostol Pablo sa mga believers, sa aton ng mga tumuluo, no? Nga hindi lamang nga makilala ta si Kristo nga aton manuluwas, kag man katapo kita sa mga pinili, chosen in Christ. The purpose is kung nga ang gusto kita i-adapt sang Ginoo siya family, nga i-redeem niya kita, nga pinili kita kay Kristo Jesus, agud magkabuhi kita sang balaan kag tadlong nga indi sa lawayon. Kaya mo na ang pinaka-goal sa Ephesians chapter 1 verse 4 pa lang ginhambal na ni Pablo no, that we have been chosen in Christ, ipili kay Kristo Jesus, agud magkabuhi sang matarong kag indi sa lawayon. So, amo na ang katuyuan sa Ginoo nga amo ning gusto ya matabo sa simbahan. Okay? And then the next thing we should discuss is about the kind of love that a husband should have for his wife. Dili siya gihapon ng mga bersikulo no. Chapter 5 verse 28 to 31. Sila nga, so ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever had yet hated his own flesh, but nourished it and cherished it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall join unto his wife, and they two shall be one flesh. So, ang gina-explain din ni Apostol Pablo kung ano nga klase pagigugma ang nagakadapat sa aton mga asawa. Just like Christ's love to His church. Of course, as I have been explaining this sa mga nagliligad na hanungod sa tatlo ka klase ka gugma, sa Grigo, di ba? Sa Greek ang gugma, tatlo ang meaning sang word nga love sa English mo. Ang eros, phileo, agape. Ang eros, which is actually the kind of love nga may mga makabigtab lang nga condition. I love you if you are beautiful, no, you are lovable. If not, hindi kayo acceptable. Ang phileo is a love sa mga tao nga may relationship ka, like your parents, brothers, sisters, siblings, good friends. So, phileo, no, brotherly love. Pero ang love na in-emphasize ni Apostol Pablo is agape, the love of God, the love that surpasses every kind of love, the love that has no limit. Kaya ina siya nga gugma, actually, kung hindi ka tumuluo, ina siya nga gugma absent sa imo tagipusoon. Hindi ta ka produce sinang agugma. Kaya inang agugma is a result of our relationship with God. Kaya iyan na yung agape mo. The love of God is agape, the in spite of kind of love. Di mo nang gusto nga gugma sang Ginoo nga higugma ta sa asawa ta. No, kay bisan mag-ano, usually tao ya ang human being niya nga mahigugma ka lang sa isa ka babayi kung lalaki ka, kung gwapa siya, kung nami alawas o kung healthy, pero mag-abot ang time nga magtigulang na kamo, dira nagulusaw ng pahigugma, di ba? Labi naging kung magmasakit ang imong partner, di mo na masubo. Kaya nga ang love abi nga gina-apply ta sa aton mga asawa kung nga kadula na, kay ang phileo kag agape. Do you know ang phileo, eros and phileo, no? Kay ang eros ang gugma, ang panuwag siya na iya, love lang na iya sa opposite sex. Sa bagay, amon ang gugmaya nila ni Venus, ni Aphrodite, ang ginatawag balay ang sensual nga pahigugma. Kag usually, amon ang imo nga makita sa social media, ang relationship ni amuni, nga artista kag amuni, bayluhan na asawa. So ina nga love ya is very limited, kag ina nga gugmaya, very low. So hindi amon ang gugma nga gina-expect sang Ginoo nga magwa sa atong kabuhi. Because I believe if our love nga ginadapat sa iban nga mga tao, and especially in relationship to our family and primarily to our wives, ina nga gugma amon ang gugma sang Ginoo ya, which will result only kon ara kita sa Ginoo. That's why ginhambal ko sa nagligan, di ba? Nga ang isa ka family hindi gid mahimos
kung wala sang Dios sa tunga. I mean, kung ang bana hindi believer, ang asawa believer, kabataan tinunga. Ang mabudlay da, no? Kung imulang tawon, magamo ang family. So, amo na nga, hindi natin ma-take for granted ang plano sang Ginoo eh. If you want your family to be harmonious, and if you want your family to be a happy family, kinanglan may ginuogid. Hindi ta makuha ang Diyos sa aton panimalay o kung sa aton kabuhi. So, the kind of love that Christ expects the husband to love, silindri ought men to love their wives as their own bodies. Sa bagay na, imaginable, nga higugmaon mo ang imong asawa, kasubong sa pahigugma nimo sa imong kaugalingon. Ang higugma sa iya asawa, higugma man siya kaugalingon no? So, kay by nature, selfish gid ang tawo mo. So, unahon mo gid mo kaugalingon. But if you love others, and especially your wife, just like you love yourself, makita ta ang matahom nga relasyon, no? Kay wala sang tao sa lindiri nga gin-hate yang iya flesh. No man ever yet hated his own flesh, but nourish it and cherish it. Di ba? The greatest love of all, di ba? Is loving yourself. Siling nila, no. The greatest love of all is the love of God. Tingin na pala na, even as the Lord, the church. Inang pahigugma sang Ginoo sa iya simbahan, which is very sacrificial. Bangod siya gugma, ginhatag niya kabuhi sa mga katawhan niya. Kag sa mga tao nga linuwas, ma-appreciate naton inang agugma. Kaya sila hindi, we are members of His body, of His flesh, and of His bones. For that reason, nga sila nga shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, they two shall be one flesh. Nangin isa sila. So, hindi mo bali ma-divide ina, no? That's why even divorce is not encouraged in the Bible. Because actually, you are just breaking yourself. Kung di mo lang tawon, kay nangin isa ka mo. So, gingunting mo sa tunga. Just like that you cannot separate the love of Christ to His church. So, dako ang expectation sang Ginoo sa mga bana, love your wives. Respect them. And it doesn't really matter if you are young or if you are old. Doesn't matter if your wives is healthy or sick. Kabay nga magdugang pagidang aton pahigugma sa aton asawa, especially in times nga makita mo na kung paano siya nag-suffer, no? Just like my wife, of course, natubo gid ang gugma ko sa iya bangod siya nang hitabo nga makita mo, no? Even sa sining stages ang pagkabuhi. Kaya kung imo lang tawon sa mga bana, kaya sa mga tinuig nga nagligad, maginabla nga you started young, and then ang imo asawa as your helpmeet, hindi ba? Not a slave but helpmeet, nga amo ang nag-support sa imo in every situation, even though sometimes makita mo daw ginaakigan sa imo asawa, ginakoreksyonan ka. Well, it's a part of your life. May ara yang mga bana kasi nga hindi nila na mabaton kaya nga tuduan mo ko kaya kong bana. Kasi may ara makita siya nga klase utok nga hindi mayo, no? But because the wives or our wife had been made by God to be a part of us, no? Di ba? Kabahin sa atong kabuhi. Kabulig, helpmeet. It means without the wife. Kung magbalik ka sa puno sa kalibutan, that God has provided Adam with all his beautiful creations, and he was able to name all kinds of animals. And yet, God, as he looked at Adam, he was not happy about it. So, sila sa Ginoo, I am not also happy about it because it's not good, sila sa Ginoo, for a man to be alone. That's why ginhatag niya si Eve, di ba? Kagdira nalipay si Adam. So, amo na ang natawag naton nga relationship sa husband and wife, which is very important, you know. That's why another one here is that love and respect are important sa relationship. Amo na nga silindiri sa verse 33, Ephesians chapter 5, nevertheless, let every one of you in particular love his wife even as himself, and the wife say that she reverence her husband. So, love and reverence. Hindi lang ani, love and submission. So, kasi may mga butang katabo sa husband and wife, especially if they are not believers. And even then, kung believers, no? Isa mahamalang asawa nga, wala mo ko gina-respect.
Ti kung mahambal na sang asawa sa iyabana, dapat manumdum ka sang dalom, kay basituon. No? Because sometimes, kung ginatreat na to ng atong asawa as just a figure or something, bita, ginhatag sa aton nga magtimbang lang o kung manugluto lang, and other things, no? Siling dire, amo na agakadula kisa ang respeto bisan sa mga asawa sa bana. Di taman na sila mabasol kay our partner in life, kung husband ka, hindi lang siling higugmaon mong asawa mo to the end. Kasi bagay, pagkasal nyo duwa, hindi ba ang inyong vow is till death do us part. Hasta gid mamatay. So, I hope ang atong mga young people is ready for that. Hindi siling sa subong tinion niya, mga asawa ka, pagkatapos hindi ka gusto, islan mo, hindi niya makasubong sang bayo. Ang law sang Ginoo ya, that the relationship between husband and wife is until death. Kag dapat ang pag-practice nga tawag naton na relationship, dala dira ang submission, ang pahigugma, kag ang pagrespetar. Even though in this verse, ang wife ang ginhambalan diri nga respect her husband, but I also believe that otherwise pwede man ang husband magrespetar. And love and respect should be both, no, sa duwa ka party. So children should also obey and honor their parents. Ginhambali na dira sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Subong aton makita nga ang mga kabataan daw wala nagarespetar sa ila ginikanan, kay imbes nga ang ginikanan ang disiplina sa ilang parents, kisa ang parents ginadisiplina sang kabataan. So silingan nila nagbaliskad na nga imbes children obey your parents, it is parents obey your children. Pero wala na gidislan sang Ginoo ang iya nga mando dira. Obey your parents in the Lord. Kay amuni ang insakto. Amo ginambal ni Paul. Obey your parents in the Lord, for this is right. Kay man sila diri sa dasong nga verse, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ara na sa ating commandments mo, nga imo gid tahaon, no, i-honor, i-revere kasubong sang mando dira sang asawa sa sang asawa pato sa iyabana. Amo man sa kabataan, honor your father and your mother. Amo ni siya ang commandment nga may promise. Ang iban nga commandment way gani promisa, no. Ang promise dira that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. Silingan sa iban, kung masamang damo ako, no, I will still be living longer on the earth. Islin la, masamang damo, matagal, mamatay. Pero ang promise daya, hindi lang palawig-lawig kabuhi, kundi kabuhi nga maayo, that it may be well with thee. Siguro lawig kabuhi mo, pero if you keep on disobeying God, kag disrespecting your parents, inang tinuig nga idugang sa imo kung malawig gid man na, is actually not well. It's not well at all. Ang kabuhi nga makabigya diri nga well o kung maayo, ang kabuhi sa mga kabataan nga nagarespetar sa ila ginikanan. Well, I hope that will give us a reminder, no, today sa aton nga pagpadayon sang aton pagtuon diri. We will do that the next day, samtang may ara kita nga tinion, no, sa pagpadayon sa pagtuon sini. Pero ang mando sang Ginoo, ang iya mga demand sa kabuhi naton nga guys, kung may ginahambal ang Ginoo, ang tendency naton as human being because of our being sinful in our nature is not to obey God. That's why nga nagagamo ang kabuhi ta, ang harmony sang life ta nagaginamo, is because in the first place, ginambal ni Pablo, because we are disobedient. We are children of wrath. So, muna hindi tayo mabaton ang mga blessings kag matawhan nga pagkabuhi bangod sa disobedience. So, the Word of God demands our consideration, our respect, and our submission to Himself. Pero dumunta nga even though nga particularly in commands ang Ginoo ang submission sa wife, no, to her husband, and even children to their parents, but it doesn't mean nga wala kita obligasyon sa pag-submit sa Ginoo. Submit to one another and even to the Lord. Kay may blessing gidya mga kaabyanan, mga kauturan.
ang kabuhi nga ara sa Ginoo. Ang panimalay nga ara sa Ginoo, mas maayo gid sa panimalay nga wala Ginoo. So I pray you will consider this. That first of all, importante ang personal relationship with God. Without that, there will be no peace in your life and in your home. So liwat, nagpaalam kita sa nga tiyon, no? Inyo liwat nga aragad, Pastor Pilitabag. Tubtub sa liwat. God bless you.